Nga, ang dami na namang mga inilabas na pagbabago sa immigration ng Canada. 12% study permits will be allotted for masteral and doctoral students. I remember nung nag-a-apply pa lang kami or nag-gather pa lang kami ng information patungkol sa student permit year 2018. Ayun, na-encounter ko na ang SDS at naobserbahan ko din na sa mga timeline ng mga applicants ay it was mentioned din ng immigration kaya rin nila tinanggal ang SDS ay para sa. So alamin natin guys gaano ba katagal ngayon ang processing times. So then select lang natin Philippines kung kayo po ay talagang nasa Pilipinas. Yan. And then, click na natin ang Get Processing Times. So, what you can do to speed up processing times? Number 1. Hi guys! Welcome back again to our channel. 2 weeks ako na hindi nakapag-vlog. Medyo meron tayong pinagkakaabalahan. So, ayun. At ayun nga, ang dami na namang mga inilabas na pagbabago sa immigration ng Canada para sa mga temporary residents. And in the last 12 months, there have been many changes to the student program. It's unacceptable that some private institutions have taken advantage of international students by operating under-resourced campuses, lacking supports for students, and charging high tuition fees, all the while significantly increasing their intake of international students. Today, I am announcing 3 principal kasama na rito ang new cap on international student which is 437,000 for 2025 and 2026. And this is a 10% reduction from the 2024 target which is 485,000 study permits. And around 12% study permits will be allotted for masteral and doctoral students. At pangalawang pagbabago din ang PGWP reforms which is ito rin yung mabigat-bigat. So this is for better alignment with immigration goals and labor market needs. And isa pa ring mabigat which is ang limit of work permit eligibility to spouses of master's degree students only. So yung maka-qualified lang dito ay yung mga nasa master's degree program and at least 16 months duration ang program. And actually, lahat talaga mabigat, which is yung number 4 din ay isa rin sa mabibigat at talagang tumaas na. So, ito yung new cost of living requirements para sa study program. Malaki yung changes, drastic ang changes. From 10,000 na naging 20,635 for single applicants. So, merong additional pagka magsasama ka ng family. So, ito yung complete breakdown kung kasama yung spouse and kung kasama rin ang mga anak. So, itong new cost of living requirement na to will not include pa ang tuition fee. So, talagang medyo mataas na at drastic talaga ang changes ng POF. Pero kung titingnan talaga natin, makakatulong ito in the long run sa mga applicants. Since alam natin, hindi lang talaga dito sa Canada all over the world talagang tumaas ang cost of living and magiging important factor ito para sa success ng mga student applicants. At ngayon nga, another big update ang ating pag-uusapan which is ang pagtatapos ng SDS or Student Direct Stream. So, ito yung isa sa mga stream ng Student Permit Application. And a little background, ang SDS ay na-launch siya 2018. And pagka sinabi mong SDS, ang talagang lagi nilang masasabi ay mabilis. Mas mabilis kesa sa regular process. And sinasabi rin nila na mas mataas ang success rate. Eventually, ang Student Direct Stream program ay nag-expand sa mga iba't ibang bansa. At naging open ito para sa mga student permit applicants from China, India, Philippines, at iba pang mga bansa. I remember nung nag-a-apply pa lang kami or nag-gather pa lang kami ng information patungkol sa student permit year 2018. Ayun, na-encounter ko na ang SDS at naobserbahan ko din na sa mga timeline ng mga applicants ay may mabilis talaga. Yung pinaka mabilis na na-encounter ko parang 2 days lang siya. And yung applicant ay nasa somewhere UAE. So, since doon wala na ring medical kaya siguro din talagang nagpadagdag sa bilis, I guess. Pero nung time na nagkaroon na kami ng
application, naghihintay na rin kami sa approval. Doon ko na witness na unti-unti siyang nagiging hindi na ganun kabilis as expected. So, nagkakaroon ng backlog. Noong mga time namin, nagkaroon ng backlog nga ang SDS. Talagang mas mabilis pa ang regular stream. Kaya naman kami sa application namin, dahil sa mga current updates ng mga applicants din, hindi nagiging maganda yung processing times, tumatagal, and wala nang galaw. Nag-decide na lang kami na mag-regular process na lang. And at the same time, ito pang pinakamabigat, mas lesser kasi ang requirements pagka regular process ka lang. Unlike pagka SDS, mas marami kang requirements na iahanda doon. May language test kasi doon eh. And meron ding required na proof of funds, kailangan mo bayaran yung 1-year tuition, etc. So, mas marami talagang requirements pagdating sa SDS. Umabagal na siya. And maraming nagreklamo. May iba inaabot na ng taon. Talagang nag-backlog na siya. So, sabi namin, for safer, and currently, talagang mas umuusad noon ng mga time namin ng regular stream. Kaya namin pinili na lang ang regular stream na process. And it was a good decision at naging at least 36-37 days lang ang naging processing times ng aming approval. So, kung gusto niyo pong mapanood yung aming journey as student, ayan, meron na rin po kaming playlist doon. May mga nagawa na rin po kaming PR videos, kung paano kami naging PR. So, sa mga bagong viewers po, ayun, feel free to visit ang aming mga playlist. So, ayun guys, nababanggit ko lang ito again, hindi po to brag or magmalaki na PR na or something. Para po ito sa mga new viewers kasi, ayun, kung titingnan nyo po yung aming analytics, talagang meron at merong bagong viewers. Nababanggit ko man ang mga details na ito ay para po sa mga aspirants. So, para mabalik-balikan nila yung mga videos namin. And, nakakatuwa rin po sa part namin na may mga bumabalik sa amin. Papasalamat po na nakatulong daw po yung mga videos namin sa paghahanda nila ng student permit application nila. So, the same thing pa rin po since hindi na nga po tayo nakakagawa ng mga ganong videos dahil nagawa na po natin. Ayun. Kaya nami-mention ko po para sa mga bago na lang, sa mga bagong applicants ng student. So, ayun po. Pagpasensya nyo na po kung nababanggit ko ulit. Ayun, nauulit ko ulit yung data. Kasi nga, hindi ko na magawang gumawa ng ganong video ulit dahil natapos ko na. So, kailangan ko na lang silang i-guide na meron na po kaming existing na ganong videos na magiging helpful po para sa mga aspirant. And ganun din yung PR journey namin, yung mga PR requirements na inihanda namin, and yung mga popular questions patungkol sa PR, and kasama na doon yung mga POF, work experience documents. So, nakagawa na rin po kami ng mga video na yon. So, feel free to visit ang aming playlist. Pero ayun guys para sa akin, hindi naman ito ganun na talagang super bad news. Kasi, maganda rin naman yung process ng regular stream. Nung una, I believe na naging maganda yung function, yung timeline ng SDS, pero katagalan ay nababacklog din siya. So, I believe hindi naman ito ganun na malaking issue para sa mga student applicants. Para sa akin na hindi siya ganun na talagang ipag-aalala mo. It was mentioned din ng immigration, kaya rin nila tinanggal ang SDS ay para sa dahilan na magkaroon ng equality. So, since may mga specific countries lang ang included sa SDS. Pero again guys, ayun, sinasabi ko na nga po na nung una maganda-ganda yung timeline, yung processing times ng SDS. Pero katagalan, nagkakaroon siya ng backlog. Yung mga kasabayan din po namin, year 2021, ayun, medyo may mga backlog na siya. So, tumatagal talaga yung application. Posible sa iba na mabilis pa rin, pero hindi siya gano'n na uniform for all people yung processing times. Talagang may iba na super tagal na talagang di na nila alam kung gagalaw pa ba ang kanilang application nun. So, for me, again, hindi siya malaking kawalan talaga. So, alamin natin guys, gaano ba katagal ngayon ang processing times. So, today ay month of November po. So, i-check natin sa IRCC. And actually guys, magagamit din nyo tong way na to para i-check yung other application nyo kung gaano katagal. Nandito na rin po kasi yung mga para sa work permit and mga PR application. Lahat po ng application actually. So, pwede nating ma-check dito.
So, ayan, pwede nating i-type sa Google ang Canada Processing Time Visa. Then, dito sa first na isa-suggest niya yung from www.canada.ca, check processing times. Ayan. So, select an application type, drop down arrow, then i-check nyo na po kung ano dito ang inyong ina-applyan. So, ngayon ay study program tayo. So, dito tayo sa temporary residence, sa visiting, studying, and working. So, next question, which temporary residence application? So, study permit from outside Canada. Where are you applying from? Then, select lang natin Philippines kung kayo po ay talagang nasa Pilipinas. Ayan. And then, click na natin ang Get Processing Times. So, ayan po. Pagka Philippines, 6 weeks. So, ayan. So, ito po, pwede rin pa rin mas mapaaga or pwede pa rin lumagpas pa rin dito. So, what you can do to speed up processing times? Number 1, apply as early as possible. Pinakaunang gagawin nyo po talaga ay ma-identify nyo ang program and school kung saan po meron. Dahil po yung mga school dito sa Canada ay iba-iba rin ang ino-offer. May posibilidad na itong program na to ay hindi naman ino-offer sa kabila. So, yun. Kailangan na ninyong ma-identify which province, city, school, and yung program po ninyo. And then, after nyo ma-identify itong mga bagay na to, i-check nyo na po agad ang intake. Kasi, meron pong January intake, September intake, or fall intake. At yung isa ay May intake. Ayan. And hindi rin po kasi lahat ng program ay ino-offer sa lahat ng intake na ito. Katulad po sa experience namin, ang plano sana namin ay January intake or winter intake. Kaso po, hindi pala siya ino-offer doon. Sa fall intake lang talaga siya ino-offer. Wala po kaming choice talaga kundi mag-apply yun para sa fall intake. So, ayun, kailangan nyo na pong ma-identify kung anong intake. Paano nyo po malalaman? Makikita nyo rin po yun sa website ng inyong school, ng inyong target school, or pwede rin po ninyong right away na mag-email at i-confirm yung availability ng program na yon sa anong intake. Sa experience namin, very responsive naman ang mga school pagdating sa mga international student. And number 2, prepare all requirements. Kailangan nyo na po kaagad malaman yung list ng mga requirements, lahat talaga. So, sometimes tumatagal sa paghingi ng mga transcripts sa inyong mga school, sa college, ayan. Be mindful po, may mga posibilidad na paghihintay sa mga requirements, yung mga marriage contract, kung bagong kasal, gano'n. O kaya may mga problema yung birth certificate, ayan. Kailangan po ma-check nyo na kung pare-parehas ng pangalan kasi yun, malaking problema din po yun. So, yun, check nyo yung mga pangalan, date of birth sa inyong mga documents kung pare-parehas. Maiwasan natin yung mga aberya pagka sinabit na natin. Mahanda na natin yung mga yon, mga identification documents, birth certificate, marriage contract, yung NBI, I believe, kung ganun pa rin, parang 3 months old ang recommended. Halimbawa, kung nag-request ka at nahawakan mo na ang NBI ng January, meron kang 3 months para isubmit iyon. So, pasok pa siya kung mag-a-apply ka ng January, February, and March. Sa amin, online lang po kami nag-apply nun. Pinadeliver na lang namin ng door-to-door. Mabilis lang naman 1 week sa experience namin. Pero i-double check nyo po kung ganun pa rin yung process. Kung gusto nyo rin po ay pwede nyo naman pupuntahan sa inyong malapit na NBI branches din. Kasi sa amin nun, COVID season nun. Kaya talagang door-to-door na lang ang ginawa namin. And another thing din, para ma-speed up ang processing application ng inyong mga permits, ay submit a complete application. So, as much as possible, talaga, kompleto na yung mga requirements natin. Meron na tayong NBI, kumbaga wala na tayong ihahabol. Pero, in case na meron talaga kayong nakalimutan, meron pong web form na pwede nyong gawin para makapag-submit ng mga pahabol documents. So, ayun guys, good luck to all and please subscribe to our channel at kung nagustuhan po ninyong ating topic for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.